Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Don Brosas. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis, at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At para sa ating unang balita, arestado ang 7 individual matapos salakayin ng pulisya ang isang ilegal na paggawaan ng paputok sa Santa Maria, Bulacan. Ang detalye ng balita mula kay Patrolwoman Mildred Tawagon. 7 individual ang naaresto sa pinagsanib na puwersa ng Police Intelligence Unit ng Bulacan Police Provincial Office, Bulacan First Provincial Mobile First Company at Santa Maria Municipal Police Station matapos maaktuhang nagsasagawa ng iligal na paggawa ng paputok sa Sitio Sulucan Perez, Barangay Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Razel Dennis Iriburiano, hepe ng Provincial Intelligence Unit, ang mga sospek na sina alias Peter, si Hila, Jeff Nold, Ann, Mary at Lynn, nasamsam mula sa lugar ng operasyon ng iba't ibang uri ng iligal na ginagawang paputok, kabilang ang mga tinatawag na 5-star, gayon din ang mga kagamitan na ginagamit sa paggawa nito. Tinatayang aabot sa humigit kumulang 20,000 pesos ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang paputok at materyales. Ang mga naarestong individual ay mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 7183 o Illegal Manufacture of Firecrackers and Pyrotechnic Devices. Ayon kay Police Colonel Angel L. Garciliano, Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, patuloy ang mas pinaigting na operasyon ng kapulisan laban sa iligal na paggawa at pagbebenta ng paputok bilang bahagi ng paghahanda para sa ligtas at maayos na pagdiriwang ng nalalapit na bagong taon. Hindi titigil ang Bulacan PNP sa pagsugpo sa mga iligal na aktibidad na naglalagay sa panganib sa buhay at kaligtasan ng ating mga kababayan. Pahayag ni Picol Garciliano. Patuloy naman ang paalala ng pulisya sa publiko na iwasan ang paggamit ng iligal na paputok at makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng pag-uulat ng anumang kahina-hinalang aktibidad sa kanilang komunidad. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mildred A. Tawagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Tawagon. Nasabat ang mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu mula sa isang high-value individual matapos ang isinagawang buy-bust operation ng PNP sa Cebu City. Nakatutok dyan si Patrolwoman Flora May Asares. Nakumpiska ng Cebu City PNP ang higit 1 milyong halaga ng hinihinalang shabu mula sa newly identified na high-value individual na suspect sa isinagawang buy-bust operation ng mga otoridad sa Belgium Street, Barangay Suba, Cebu City, noong 19 ng Disyembre ng taong kasalukuyan. Ayon kay Police Captain Gian Carlo M. Reyes, Officer in Charge ng Police Station 6 Cebu City Police Office, bandang alas 5:15 ng umaga nang ikinasa ng kapulisan ang buy-bust operation na nagresulta sa pagkaaresto ng suspect na si alias Suyaon, 24 anyos, na residente ng sitio San Roque, Barangay Lorega, Cebu City.
Nasabat mula sa HBI na suspect ang 6 na pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 150 grams at 1,020,000 pesos standard drug price, buy bust money at brown belt bag. Samantala, kasalukuyang nasa kustodiya ng Police Station 6 CCPO ang suspect habang inihahanda ang kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng RA 9165 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang operasyong ito ay bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng batas laban sa iligal na droga. Patuloy rin ang pagpag-ugnayan ng Cebu City Police Office sa ilalim ng PRO7 sa pamumuno ni Police Brigadier General Rodrigo A. Maranan, Regional Director sa komunidad upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa syudad at walang tigil na operasyon laban sa iligal na droga. Ako po si Police Colonel George B. Ilanan, Officer in Charge, Cebu City Police Office. Maraming salamat po. Mula dito sa Cebu City, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Azares. Hawak na ng mga otoridad ang nakatalang top 8 most wanted person sa kasong statutory rape matapos maaresto sa bisa ng warrant of arrest na isinilbi ng kapulisan laban sa sospek sa Zamboanga City. Nakibalita dyan si Patrolwoman Luis Marie Conde. Arestado ang isang lalaki sa isinagawang operasyon ng 2nd Zamboanga City Mobile Force Company, katuwang ang Zamboanga City Police Station 9, Zamboanga City Police Station 11 at TSC-RMFB 9 sa Valeria Street, Barangay Zone 2, Zamboanga City nito lamang 19 ng Disyembre taong kasalukuyan. Kinilala ng mga otoridad ang sospek na si alias Aying, 32 anyos at residente ng KM23 Barangay La Paz, Zamboanga City. Naging matagumpay ang ikinasang operasyon ng mga otoridad na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspect sa bisa ng warrant of arrest sa kasong statutory rape ng Article 266A Paragraph 11 in relation to Article 266B of RPC as amended by RA 8353 at RA 11648 sa ilalim ng criminal case number 57956 na inihain ni Honorable Peter V. Aisma, Presiding Judge, 9th Judicial Region, Branch 15, Zamboanga City noong December 9, 2025. Kasalukuyang nasa pangangalaga na ng ZCPS 11 ang suspect para sa maayos na dokumentasyon at tamang disposisyon. Patunay lamang ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, katuwang ang ibang ahensya ng pamahalaan ay hindi nagpapabaya sa kanilang sinumpang tungkulin na huli ng mga taong tiwalag sa batas, mapanatiling ligtas ang komunidad at ipatupad ang kapayapaan ng bansa para sa umuunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa tanggapan ng kapulisan sa Rehiyon Siam, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Luis Marie Conde, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Conde. Samantala, mas pinaigting ng Philippine National Police, Philippine Coast Guard at Philippine Ports Authority ang seguridad sa iba't ibang transportation hubs ngayong holiday season upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng mga biyahero. Yan ang balita ang aking tinutukan. Pinaigting ng Philippine National Police, Coast Guard at Philippine Ports Authority ang seguridad sa lahat ng transport hubs para sa holiday season, lalo na sa mga pantalan kung saan inaasahang 4.6 milyong pasahero ang lilipat mula Disyembre 15 hanggang January 5. Iniutos ni PPA General Manager J. Daniel Santiago ang pagkansela ng leave ng mga frontline personnel habang 3,000 port police at iba pang otoridad ang naka-heightened alert. Handang tugunan ang emergency sa pantalan sa pamamagitan ng food packs, tubig at medical assistance at inabisuhan ng shipping lines na magdagdag ng biyahe upang maiwasan ang siksikan. Kasabay nito, iniutos ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang mas maayos na deployment ng higit 100,000 na pulis sa pantalan, airports, bus terminals at pangunahing kalsada upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan. Hinimok naman ng publiko na magplano ng maaga, sumunod sa alituntunin at makipagtulungan sa mga otoridad. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Upang ipadama ang diwa ng Pasko sa ating mga kababayan sa Bicol,
Nagatid ng saya at munting mga regalo ang mga tauhan ng Camarines Norte 2nd Provincial Mobile Force Company sa pamamagitan ng kanilang pamaskong handog sa Labo, Camarines Norte. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Vanessa Sol. Isinagawa ng Camarines Norte 2nd Provincial Mobile Force Company ang kanilang taunang pamaskuhang handog 2025 bilang bahagi ng Project Tribo nito lamang Disyembre 15 sa Labo, Camarines Norte. Ang aktibidad ay inilaan para sa mga kabataang kabilang sa Manidi Tribe at kanilang mga magulang. Pinangunahan nito ni Police Major Paolo B. Benito, Acting Force Commander katuwang RPSB teams at iba't ibang stakeholders. Namahagi ng food packs, school supplies, laruan at pagkain habang nagbigay rin ng kasiyahan ang mga palaro at iba pang programa para sa mga bata. Ang Pamaskong Handog 2025 ay patunay ng patuloy na malasakit ng Camarines Norte 2nd PMFC sa komunidad at ng diwa ng tunay na Pasko, pag-asa at pagmamahal para sa lahat. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Vanessa Sol, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At sa bahagi naman ng Northern Luzon, hindi rin nagpahuli ang Metro Vegan Lady Cups sa pamamahagi ng tulong at mga regalo para sa ating mga kababayan sa Barangay Rawis, Vegan City. Ang report mula kay Police Corporal J.R. Del Mendo. Ipinamalas ng Metro Vegan Lady Cups ang diwa ng pagbibigayan ngayong Kapaskuhan matapos nilang personal na bisitahin at bigyan ng pamaskong tulong ang kanilang mga benepisyaryo sa Barangay Rawis, Vegan City noong Disyembre 20, 2025. Ang aktibidad ay sinagawa ng mga babaeng pulis muna sa Vegan City Police Station, Bantay Municipal Police Station, San Vicente Municipal Police Station, Kawayan Municipal Police Station at Santa Catalina Municipal Police Station. Kabilang sa mga benepisyaryong binisita ay sina Rizalyn Ato, Mark Ato at ang kanilang magulang na si Erlinda Ato na dating mga benepisyaryo ng programang Pabahay ng Pulis. Sa nasabing pagbisita, personal na iniabot ng Metro Vegan Lady Cups ang mga inihandang Noche Buena packages at iba pang pangunahing pangangailangan. Layunin ng aktibidad na magbigay ng saya at pag-asa ngayong Pasko, kasabay ng pagpapatibay ng malasakit ng kapulisan sa komunidad. Ayon sa Metro Vegan Lady Cups, ang naturang gawain ay bahagi ng kanilang patuloy na adhikain na maghatid ng makatao at mapagmalasakit na serbisyo publiko at patibayin ng ugnayan ng pulisya at ng mamamayan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal J.R. Del Mendo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Del Mendo. At yan po ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating mga ka-PNN, isang araw na lang, Pasko na! Sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. At ito po ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Don Brosas. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.